Yun pong tomboy at saka yung bakla, there is a war inside him. Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako. Eh bakit ang gusto ko, lalaki rin? Sabi niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at balik na naman po tayo sa ating regular schedule. Of course, this is Wednesday, Friday, and Sunday. And dahil ngayon po, very hot po yung issue patungkol sa, well, always naman yan, homosexuality, being a transgender, yun po yung mga current po ng mga issues natin sa mga LGBT. So we decided to have this episode, lalong-lalo na recently, meron ng interview si Clock9 and he said that his son Daniel is gay. Dinededicate niya yung kanta nga na Sirena sa kanyang anak. Yun ang sinasabi ng mga latest po ng mga reports. Kung kaya't palagi ko, medyo timely din po yung episode na ito. So, ang atin pong papanoorin at bibigyan ng reaction ay dalawang videos po actually. So, I believe magkaibang time syempre, ano? Pero yung topic is about pagiging tomboy o bakla. So, sa konting background po, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa Mindanao State University sa Iligan. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So, ano pang hinintay natin mga ka-U3? Let's watch this video together. Let's go. May kaibigan po akong tomboy na nagmamahalan po sila at nagsama sila. Mga 10 years na yun. Nagsama sila. Ano bang maipayo po nyo sa akin? At nagtatanong po sila ng ganun sa akin na maipayo. Mahirap na po pakialaman kung ano ang mailigtas po pa sila. May babasahin po ako. Kasi gusto ko sumagot Biblia. Masakit kasi sagot eh. Kasi, Biblia. Tingnan niyo, babasahin ko. Masakit ang sagot. May kaligtasan po pa really, sila. Makaligtasan. I have to be honest with you. Yeah. I have to be compassionate to the third sex. Yung mga bading, mga tomboy, mga silahis. Third sex daw yan. Ewan ko kung meron pang fourth o meron pang fifth. Ang alam ko may hepatitis A, B, C. Pero yung mga tomboy, lahat ng tao po nilikha ng Diyos eh. We have to accept the fact that every existing being now is created by God. Lahat tayo, Diyos ang gumawa sa atin. Pati nga bulag, pati lumpo, pati kung sino-sino. Basahin muna natin. Sa Exodo, ganito po sinasabi sa Kapitulo 4. At sinabi sa kaniya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi? O bingi? O may paningin? O bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Let us put that in English. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth? Or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord? Is it not the Lord who made everybody? According to this verse, even the blind, the mentally incapacitated, the physically incapacitated people, they are all creations of God, showing us how versatile the God of the heavens is. He can make anything or create anything that He wanted to create. But there is wisdom that must be understood in the diversities of creation. Why is it that I am white? Or sometimes I am brown. Because I am Malay. Ang Pilipino galing sa Malayan race. Now, why are those people who are black? They are very black. Actually, they will not open their mouth. You cannot see their shining teeth. You cannot notice them in the dark. You have to have strong illuminations for them to be noticed if they are so much black. There are those people who really are black. The darkest of the black. There are those who are brown, a little bit white. There are those who are white, there are those who are yellow. One friend sometime asked me, if God is justice, why did He not create us all equal and the same? My answer is this. Can you imagine a world of people who have the same sizes of nose? The same size. No Filipino, because we Filipinos are pango. Our nose are flat. Flat nose. Filipinos are flat nose. Wag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Di ba ganun ang Pilipino? Pango. Pero there are those people who have so pointed noses.
Maganda kung tignan. They are very good-looking people. Now, can you imagine if God created all of us with the same size of nose, with the same eyes, with the same lips, with the same color, with the same height? What will be the result? We are all looks alike. Is that the result? You will look like me and I will look like yours. You will look like your father and you will look like your sister. Everybody looks alike. What will happen? If there is a thief being apprehended by a policeman, and it if so happened that the thief mingled with other people, the police will be lost. It is not the thief that will be lost. The police will be lost. Why? Because if he saw a mirror, then he have seen the thief in himself. Will not that be the result? Di ba? Pagka pare-pareho tayo, pare-pareho ng ilong, pare-pareho ng ipin, pare-pareho ng taas, pare-pareho ng lahat, pare-pareho, pare-pareho, magkakamukha tayo. Pag may nagnakaw, hinabol ng pulis, napakagitna doon sa maraming kamukha din niya, sabi, sino kaya rito yung magnanakaw? Nung maharap yung pulis sa salamin, ikaw ang magnanakaw, sabi niya sa sarili niya. Siya yun Magulo mundo. There will be chaos on earth if we are all created in everything equal. We must not ever think of God creating all of us equal. Equal in size, equal in body, equal in everything. There will be chaos in society. So far, the way Brother Eli answered this question, so he structures it first that everyone is created by God. So yun yung structure ng pagsagot niya, Yung sinabi niya nga na yung mga bulag, yung mga lahat na, Even physical deformities, physical problems, mental disabilities, sinasabi dito ni Brother Eli that it is all creations yan lahat, ng Diyos. And he goes on further by explaining kung bakit importante na merong tinatawag na diversity. Yung sinasabi niya nga, yung pagkakaiba-iba ng ating itsura. So sinasabi niya ring importance dito by also discussing on the thief, for example. But the reality, however, is that while there is indeed a positivity when we talk about being different, pero yung pagkakaiba-iba din kasi minsan, yun din ang nagiging tulay kung bakit nagkakaroon tayo ng kumbaga ng baryo-baryo mentality or regionalistic na mentality. Pero dahil nga sa iba't ibang isla, nagkaroon din tayo ng diversity as to language and culture. So, yun po ang isa sa mga problema natin kapag tayo ay masyadong nag-focus sa pagiging regionalistic o sa ating pagkakaiba-iba dahil hindi kayo kapareho. So, what happens is magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, pag-aaway-away. Sometimes, yun ang naging problema natin sa ating diversity sa Pilipinas. Mga Bisaya, pinagtatawanan dahil mag-iba yung kanilang punto. At kung titingnan mo naman natin sa global na history naman natin, so syempre, yung mga blacks, yung mga Africans are mostly discriminated. Meron ding Asian hate sa Amerika. So, yan po ang challenge sa humanity. Yung ating pagkakaiba-iba hindi lamang sa race, sa creed, sa belief, sa religion, sa skin color. So, yun yung challenge at kinakailangan natin magkaisa bilang isang human civilization. And sinasabi ito ni Brother Eli na diversity is from God. For example, I have 3 billion dirhams. You have 3 billion dirhams. You have 3 billion dirhams. We are all equal in every aspect of life. Now, you are an engineer. I will tell you, build my house and I will pay you. The engineer will say, who are you? Why are you going to command me to build your house? Build your own house. No, I'm paying you. I have also 3 billion dirhams. I do not need your dirhams. Oh, my toilet, the bowl of my toilet is already barado. Clogged. Oh, fix that for me. Why? Oh, I pay you. I do not need your money. We have the same money. What will compel me to fix your clogged toilet bowl? What? Because I don't have money. I need your money, you need my services. So we can live smoothly. That is God's way of making an orderly society. If we are all rich, and if we are all learned, who will tell you to do what you are going to do? You yourself will be boastful because I'm also an engineer. You're also an engineer. I'm a lawyer. You're also a lawyer. You are a doctor. I'm also a doctor. You are a professor. I'm also a professor. We are all equal. Oh. Who will you teach? You are a professor. We're all equal. There will be great chaos in society. I'm laying the foundation of my answer. The question is, yung tomboy. Ngayon, ganito po.
Pagdating po sa tao, may kanya-kanya tayong emosyon, ugali, gusto. At meron kanya-kanyang sexes. Di ba? Gender. Ngayon, yun pong tomboy at saka yung bakla, merong ano yan eh. There is a war inside him. Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako. Eh bakit ang gusto ko, lalaki rin? Sabi niya. Eh ano ba ako? Ang sabi, binabai ka, sabi niya. Pusong babae. Eh ako naman, babae naman ako. Maganda nga ang shape ng katawan ko. 36, 24, 36. Eh ba't ang gusto ko, babae rin? Oh, ano ka? Pusong lalaki. Ba't ganun? Oh. Bakit ganun? Do we have to accept the reality that in this earth, may tomboy at saka may bading? Tatanggapin mo ba natin yun? Yeah. May tanggapin mo, totoo yun eh. Mm. Pag totoo nakikita mo, wag mo nang tutulan. Andyan na talaga, may pakla, may bading, may tomboy, may silahis. Meron ba? Wala. Meron. O de, totoo yan. Tatanggihan pa ba natin? Wag na. Ang tanungin na lang natin, Diyos, ito bang mga taong ito, maliligtas ba to? Yun ang tatanong. Bakit ba nagkaroon nito? Yan. Umpisahan muna natin. Yan po ang tanong. Why is it that magkaroon ng tao? Where did they come from? Sila ba ay aksidente? O kaya sila ba ay bunga ng nahawa? Gaya nung sabi ng isa, hindi naman ikaw dating bakla yan, nahawa lang yan. Hindi nakakahawa yun, ano? Hindi nakakahawa, hindi totoong nakakahawa yun. Marami na ako nakausap. Leader ako ng relihiyon eh. Sa relihiyon pag leader ka, sa'yo pupunta lahat ng tao, lahat ng problema sa'yo tinatanong. Matutuklasan mo lahat ng iniquities at saka mga infirmities ng tao pag leader ka sa relihiyon. Kaya sa dami ng nakausap ko, I have come into that conclusion na hindi nakakahawa yan. This issue about LGBT is really widespread. It's really now in the limelight kumpara po nung panahon po namin. Ako po, batang 90s po ako, so tumatawid po ako sa bagong milenyo. And when I was young, I remember, yung pag sinabi kang bakla, it's considered as a degrading word in some sense. A bit offensive too, no? Kasi parang bakla ka ba? Kasi like you're not fighting others, or pag sumalo ka ng bola na hindi tama, o gumalaw ka na parang babae, yan, sinasabihan kami, parang bakla, bating ka, ganun. So, but now, sa ating society ngayon, I would say in some ways it is a bit more acceptable. But then again, another level to it is transgenderism, where some people really would have surgery and cutting off parts of their body to feel like a woman, even in the Miss Universe ngayon. So as we progress as a society, it has become really more complicated. Sa totoo lang mga ka-youth. Hindi. Hindi naman yan sakit. Ito ngayon, puntahan po natin ang Biblia. Saan po nag-umpisa yan? Ito po. Roma 1:21. Basa. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, Ay, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, Tuloy. at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Tuloy. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Tuloy. Sapagkat Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Tuloy. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan yaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Iisa-isahin ko po ngayon sa inyo. Sapagkat Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos,
siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang nangagmamarunong naging mga mangmang. Sapagkat pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng larawan ng tao nasisira. Meron bang ganon? Naku, may sinasamba sila. Pinalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos. They have changed the glory of the incorruptible God to the glory of corruptible men. Ayaw nila yung tunay na Diyos, gumawa sila ng mga Diyos nila. Tapos, dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Ay gayon din naman ang mga lalaki, nang iwan na yung katutubong kagamitan sa mga babae, nangagninga sa kanilang sarili ng pita ng isa't isa, na ang lalaki gumagawa ng kahalayan sa kanyang kapwa lalaki. Saan nanggaling yun? Nanggaling po yan sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Nanggaling yan sa hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya nagkaroon ng ganyang problema ang society. Naging anak tayo ng mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. They have changed the glory of the incorruptible God. Oh, interesting. Wow. So mga ka-youth, this is really new information for me, ano? So, sinagot nga. Kanina, kung titin natin yung structure ng pagsagot ni Brother Eli, una sinabi niya muna na lahat naman ng mga creation, no, ay nanggaling sa Diyos. Sinabi niya na mayroong diversity, mayroong pagkakaiba-iba. At yung third part ng pagsagot niya is, why is there homosexuality? Actually, ako personally, I was thinking na Brother Eli will be answering coming from the perspective of genetics, perspective of social determinism. Pero yun nga, ang kanyang naging pagtira sa tanong ay based sa Biblia na sinasabi na ito pala ay mula sa ating mga ninuno na hindi kumikilala ng tunay na Diyos, yung mga nagsisamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun pala yun. Although interestingly, dahil maraming nagsasabi na ito daw ay dahil sa environment, na may mga nagsasabi na yung mga lalaki, mga batang lalaki na lumaki na walang mga tatay, dahil mas naging clingy sila, mas feminine sila, no? Sinasabi nga natin na naging effeminate sila. So isa din yan sa mga sinasabi na reason. And I have to agree at some point dahil may mga kakilala din ako na, yun nga, especially mga junior. Although, JR po ako pero hindi po ako junior ha. Pero yun po, kadalasan ano, ng mga junior, mga binabae or mga bading, wala silang father figure. Pwede din po kasing tingnan yun. Ano? But isa din na mga tinitinan nila na issue is they were born with it. So nung sinilang pa lang sila, you know, some interviews would say, kailan mo nalaman na bading ka? I was 4, I was 5 years old when I realized that I love playing with dolls, something like that. So iba-iba yung mga sinasabing rason ng pagiging bakla o pagiging tomboy man. Kaya nga meron nga isang controversial na cover dati ng isang magazine. I remember there was a face of a baby and it says, is this baby gay? You know, something like that. Dahil ang pagiging bading ba ay genetically, nung when you were born, it's with you already? To the glory of corruptible men and four-footed beasts and those that crawl on the ground. Ayan ang mga sinasamba ng mga tao. Kinalimutan nila yung Diyos. So, God has given them into uncleanness. Gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in the lust one toward another, men with men working that which is unseemly. See? Ang dahilan po niyan, kapatid, yung hindi pagkilala sa Diyos. Ngayon, nandyan na yan. Let us accept the fact na meron na po ngayong babae na mas gusto niya yung kapwa niya babae. At meron na ring lalaki, ayaw na sa babae, gusto niya naman yung kapwa niya lalaki. Pero ang tanong, may pag-asa bang maligtas po yan? Mapapalitan mo pa ba yun? Yun na nga talaga ang pagkatao niya eh. Lalaki ang kanyang katawan, ang puso niya ay babae. Siyempre, sino magugustuhan niya? Eh, lalaki rin. Babae kanyang katawan, pero ang puso niya ay lalaki. Sino magugustuhan niya? Babae rin. Pero, kinukonsinti ba ng Diyos yun? Does God agree na lalaki sa lalaki at babae sa babae? Does God agree with that?
Definitely not. Ayaw po ng Diyos nun. Pero, may pag-asa bang maligtas yung ganon? Basahin po natin ang 1 Corinthians 6 at 9 hanggang 11. Pakinggan nyo po. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalo niya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. May pag-asa naman palang maligtas eh. May pag-asa maligtas. So I think, this verse really is reassuring po ito mga ka-U3 sa atin pong mga kapatid, sa ating mga kababayan na they felt na wala na silang pag-asa, na wala nang mangyayari sa kanilang buhay dahil sila ay namuhay nga sa kasamaan. So this is a very reassuring and very beautiful verse, I have to say. No? Sinasabi nga dito, di ba? Sa lahat ng mga nagsamba sa Diyos-Diyosan, sa mga nakikiapid sa kanilang kapwa lalaki, sa kanilang kapwa babae, meron palang ganitong assurance para sa atin ng lahat. At least it gives us the feeling that we are accepted and we are turned into another being because of this promise from the Bible. Pagka nagbagong buhay, kahit na ba halimbawa, hindi mo mabago talaga, tumatalsik talaga yung balakang mo, di ba? O kaya tumatalsik talaga yung kamay mo. O ikaw naman ay babaeng kung lumakad ay machong-macho, hindi mo na mababago yun, natural na sa'yo yun di ba? Pero meron ka pa rin pag-asang maligtas, kapatid. Papaano? Sabi ni San Pablo, hindi nyo ba alam? Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with men, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you. But ye are washed, ye are sanctified, ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So, may pag-asa pong maligtas. Bakla, tomboy, silahis, kahit sino pwedeng maligtas. Huwag lang tayong gagawa ng labag sa utos. So, you can be saved. Under those situations, pwede ka rin maligtas. But before that, Brother Eli, and sa viewers din po natin, I just want to raise this point. Being a gay person, being an effeminate, for example, yung pagkilos mo ay kilos babae, would it mean that acting out on your homosexual feelings is still okay or not? Kasi, di ba, merong iba na talagang effeminate lang. Parang binabae kung kumilos, yung kanilang paraan ng pagsasalita. Talagang, may konting lambot. Pero, would there be a distinction between that and acting out on your homosexual tendencies by having sexual activities and sexual relationships? So, yun yung magiging next na gusto kong malaman dito. Dahil, ang issue dito is, can someone just be gay but repress their sexual feelings? Na gano'n na lang na hindi nila gagawin yun if it is violative of the Bible. So would that mean also then na okay lang na maging bakla as long as hindi mo i-act out yung pagkakaroon ng sexual act with fellow man or fellow woman? Po yung sinasabi nyo naman, payuhan natin na hindi pinapayagan kasi ng Diyos yung same-sex marriage Same-sex Pero may marriage. paraan para maligtas. Sumunod tayo sa batas, huwag tayong gagawa ng masama, maliligtas din tayo kahit ano pa kalagayan natin sa buhay. Heaven is open for everybody who acknowledge God and serve Him according to His will. That is biblical. Okay. So mga ka-U3, etong next naman po na part po, ito po ay ang atin pong second video na kung saan still the same, with regards to the topic of the LGBT tomboy bakla na issue. The reality is, a lot of churches actually would just outright say, na kapag bading ka, wala na, you will not be saved. I remember this one particular documentary on the Golden Gays. So merong isang episode doon na matanda na, na lalaki nga na bakla, and he was dressing up, na pambabae, she's in drag, pero she openly admits that she believes it is really a sin, yung pagiging bakla. So let's watch mga ka-U3 on this next episode kung ano pa yung magiging discussions kasi marami kasi talaga tong detalye Medyo it's as complicated as the human gender itself. Hello po, magandang gabi.
Live pala ito. Si Ana. Oo. Ana. So, yeah, live question pa. Sige po, naing rabi po sa inyo dyan sa Baguio. Tuloy po kayo. Yan po, pagsisimulan. Magandang gabi po, Brother Daniel, Brother Ellie. Matagal na po ako nakasubaybay sa inyo. Sa programa niyo lang po ako nalinawan. Ako po isang Katoliko. Kapag po, tatanggapin niyo po ba yung tulad naming transgender sa The Old Path? Kung aanin po ba kami sa inyo? Meron po ba kaming puwang? Meron po ba kaming lugar sa Diyos? Ganun po. Salamat sa iyo, kapatid na Ana. Alam mo, kung magbabasa tayo ng Biblia, ang sabi sa Biblia, sa unang Timoteo 2:4, ganito nakasulat. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Pagka sa Diyos tayo magtatanong, gusto niya lahat ng tao, kahit sino ka pa, basta tao ka, no? Actually, meron tayong kapatid na isang dating lalaki, nagpababae, no? Ngayon, nung naging babae na siya, saka siya nakapakinig ng aral. Namang problema siya, umiiyak, lumapit sa akin. Sabi niya, kapatid, paano yun? Bago na ako. Anong bago na ako? Wala na, putol na siguro. No? Kasi lalaki ako talaga, sabi niya. Pero nagpa-opera ako, pinaalis niya yung kanyang male sex organ, pinapalitan niya ng pambabae. Paano ikaw yun? Hindi na ako pwedeng bumalik sa dati. Loob-loob ko, malaki ang problema yan dahil pinaalis mo na, paano mo ba ipapabalik yun, ano? Ang binasa ko sa kanya, yung nasa unang Timoteo 1:13. Basahin natin. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ayon. Ano sabi niya? Nagawa niya yung maging mamumusong, mga alipusta, manguusig. Ipinapapatay niya pa nga yung mga Kristiyano nung una. Pero nagawa ko ikayon dahil hindi ko alam palataya. Pinatawad siya ng Diyos. Sabi ko doon sa kapatid na tawag ba ron transgender, sabi ko, wala tayong magagawa. Nung gawin mo yan, hindi mo pa naman alam ang aral. Tao ka rin naman, kaya gusto ka rin ng Diyos maligtas. Paano yun ikaw, Bradeli? Kung halimbawa, lalaki ako, magpapagupit na ako ngayon, magpapantalo na ako. Sabi ko, paano yun pag napunta ka sa mga mall? Saan ka papasok na CR? Sabi ko, ganun. Wala ka na nung male genital, ano? Hindi ka naman pwedeng umihi dun sa ihian ng mga lalaki dahil hindi pwede. Sabi ko, naiintindihan ka na ng Diyos niyan, sabi ko ganun. Iba na nga ang male, ang kanyang sex organ Kaya kailangan pumasok siya dun sa female CR. Dahil pagka siya ay nakadamit babae at papasok siya dun sa male, magkakaroon ng komosyon, di ba, no? O kaya, kung siya naman nakadamit lalaki, pupunta naman siya sa male CR, pangit naman ng mga, no? Maliban na lang. Nung araw kasi yung lola ko, umiihi ng nakatayo, sabi nila, no? Kasi ganun yung mga matatanda ko minsan, nung araw. Ngayon, ang ibig ko sabihin, hindi mo nakasalanan ngayon yan dahil hindi mo naman alam nangyari yan gusto naman ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Kaya ibig sabihin, kasi nga, nakapagpaano na siya Ibig sabihin, may pera yun, nagpa-opera Mahigit daw 1 milyon ang nagastos doon sa Taiwan yata. Kung saan yun? O sa Thailand. May maraming ganun
Okay, Natapos na. before we continue mga kayute, napansin niyo po ba na very emotional yung nagtatanong itong si Anna, she's really crying. So talagang binabagabag po talaga siya sa issue na ito. And maybe because of course, he's been listening to a lot. Sabi niya nga na matagal na siyang tagapakinig ni Brother Eli. This is the reason why I really appreciate these kinds of programs ni Brother Eli. Dahil kahit sino pwedeng magtanong. Kung napansin niyo rin po kanina yung sa first itanong mo kay Soriano episode natin, yung babae naman medyo kabado, Ganun po talaga. The beauty of asking is, first, it's in real time. Hindi siya taped, talagang sinasagot directly. And then secondly, in a lot of the questions, merong iba't ibang paraan si Brother Eli ng pagsagot ng isang particular na pagtatanong. So, that's really nice. At least, so ngayon, dalawa yung ating episode. So, we get to understand yung perspective ni Brother Eli in responding to a very similar topic, mga ka-youth, Na nilang magawa yun bago nila naalaman ng aral. So kapatid, na walang alalahanin. Ngayon, wag ka lang pupunta kay Kibuloy kasi doon sa kanya, pag ikaw halimbawa, third sex ka o kung anong sex mo, ang mga lumikha daw sa mga bakla at saka sa mga Sino? mga demonyo raw ang lumikha, hindi niya tinatanggap. Kawawa naman ka ako. Pero nakita ko naman, may mga bading palang kaanib doon. Nagbago na raw sila, pero bading pa rin. Minsan merong mga tinatawag na hypocrisy sa relihiyon. Sa iglesia totoo, walang hypocrisy. Wala niyan. Halimbawa, tanggapin natin ang kapwa as they are. Kung makakilala sila ng aral na let us consider them a new creature. Sa ikalawang Korinto 5:17, kapatid na Daniel. New creature. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y... Kung tatanggapin mo ang aral sa iglesia ng Diyos, you will be considered as a new creature. And you are welcome. Naunawaan mo, kapatid na Ana. Sobra. Maraming po salamat. Salamat po sa Diyos. Salamat. Alright mga ka-U3, so dyan na naman po nagtatapos ang ating episode. Bitin ba? So lagi ko pong sinasabi, whether it's a 3-hour video, 1-hour video, or 30-40 minute video, laging bitin. So maraming salamat po lagi mga ka-U3. And before I move on to the closing statement po ng ating pong reaction video, gusto ko lang pong pasalamatan po kayong lahat. Malapit na po tayong 100,000 subscribers. Ilang hundreds na lang po actually. And in behalf po ng ating pong U3 team, maraming salamat po sa lagi niyo pong panonood. Yung marami po sa inyo, yung mobile data pa ninyo, yung ginagamit kapag kayo po ay nasa trabaho, nasa biyahe. We read all of your comments mga ka-youth and we are very, very grateful po sa inyong suporta. As always, we range from 1.2, 1.3 million hanggang 1.8 million kada buwan po. Ganyan po kadami ang views po na nakukuha po natin dahil po sa inyo pong panonood. Kaya maraming salamat po. Pero closing statements lang po, ang LGBT issue is sa mga pinaka-complicated and this issue on sexuality of course is one of the biggest challenge sa lahat po ng mga religion. In most religions, so even in Islam, in Catholicism, in Protestantism, lahat po yan talaga may issues and parang konting variance on how they treat this gender issue. And over time, some have accepted them, and over time, some have been more flexible towards understanding these members of the different genders and different sexes. Pero meron din talagang iba pala talaga na talagang hardline talaga. Katulad nga po nung sinabi ni Brother Eli kay Pastor Kiboloy na mula daw sa demonyo, yung mga LGBT nga. And kanina nga na-mention ko nga po patungkol nga po sa issue ng pagiging homosexual, for example. I think the challenge there is while we can be effeminate, we can be tomboy, we can be bakla, pero I think yung challenge dyan, and it's something that I was also kind of waiting for, but siguro limited lang itong episode na ito. I would like to know, how about for those people who act already on their homosexual tendencies? Kasi pwede kasi nating sabihin na pwedeng yung iba may self-control, na oo, may pilantik yung kanilang mga daliri when they act, pero they are not engaging into homosexual deeds. Pero yung iba naman would say na, paano ako magiging bading without expressing my sexuality by engaging in sexual acts with another same gender na tao nga? I think isa yun sa mga challenges
challenges, hindi lamang sa Church of God, but also with other religions na alam ko na meron ding quote-unquote flexibility towards accepting LGBTQ. However, what is reassuring, as what I also mentioned sa video po natin kanina, is yung promise nga ng Biblia na kapag ikaw ay naging isang tunay na Kristiyano, lahat ng mga dati mong kasalanan ay kumbaga mawa-wipe clean, magiging clean slate ulit. I think it's a really nice promise and very reassuring for a lot of people that felt na sila ay marumi, sila ay masamang tao nang dahil sa kanilang nakaraan. So mga ka-youth, ano pong masasabi nyo rito? Very interesting episode for today. And you know what to do if you like these kinds of contents, mga ka-youth. Please click subscribe here. Ayan, di ba? Pwede mo i-click yan. Please click subscribe. Please click thumbs up. Marami pa po ang makakapanood po. Dahil ang totoo po niyan, mga ka-youth, kapag nag-like po kayo sa isang YouTube video, ire-recommenda po yun ng YouTube sa lahat po ng other viewers. You can check this video out. You can also click this video. And hanggang sa muli po, mga ka-youth, I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.